anyway, sabi nga natin kanina, meron ho tayong guest dito sa aming studio. Ngayon, ay kalimitan, sinasabi natin ay merong mga kalituhan pagka binabanggit yung Commission on Filipinos Overseas. Ako man, honestly, partner, nung una, sabi ko, ano bang relation ng DMW o dati POE pa sa CFO? Kalimitan ito, partner, yung pagkuha ng anong tawag dito? Yung PEOS ba tinutukoy mo? Hindi, yung PIDOS. PIDOS ng PIDOS. ng CFO. Oo. Kasi minsan may naliligaw ng mga OFW na magpipido sila pero pumupunta sa CFO. Sa CFO napunta. Only to find out na hindi ho dito. Punta ho kayo sa Kaya DMW. ngayon maliliwanagan yan ng ating mga kababayan. Opo. At kasi ngayong kaagapay, meron tayo nandito sa ating studio, none other than the chairman ng Commission on Filipinos Overseas. Walang iba po kundi si Sir secretary ang level niya, no, pero he wants to be called as Klink, Dante Klink ang the second. Good morning po, Sir Klink. Pastor Jom, magandang umaga po at congratulations sa anak ninyo na naging masters na, Master of Arts in Nursing siguro po yun. Maraming salamat din po sa invitation ninyo. Well, thank you for accepting our Kami po magpapasalamat. Marami ho tayong mapag-uusapan kasi sabi nga namin something about functions ng ating pong mga tanggapan patungkol sa or mga institutions patungkol sa overseas Filipinos ang magandang ma-clear natin. Halimbawa, siguro before that Sir Klink, before you became the chairman ng CFO, saan po kayo connected? Are you in private? Galing po akong private sector. Ako po ay dating chairman and CEO po ng The Manila Times. So, halos sa kabuuan po ng aking career, nasa larangan po ako ng journalism at media. So, journalism po ang background ko talaga. Journalist. Wow. Yeah, po. Oo. And if I may just say so that we want to also give our sincere condolences on the passing of your late father, si former Dante Ang Senior po. Dating former CFO chairperson si Sir Dante Senior. No? Bawal daw po magsabi ng thank you, but your condolences po is truly comforting. Yeah. Nakikiramay po ang serbisyong OFW sa family. Appreciate that. Yeah. With that, alam ko na yung inyong family because sa Manila Times po kayo. And then the shift may be I think hindi naman masyadong nakakagulat kasi dating naging chairman din si Sir Dante Ang Senior. Opo, no? So medyo may konti na rin akong kaalaman dahil po nakita ko po yung amo ko na pumasok sa CFO at na siyempre sinusubaybayan po natin ano ba ang ginagawa po sa ahensya na yun. So meron naman po akong konting familiarity bago po ako na-appoint. Was that something na parang naging madali sa inyo nung kayo in-offeran about a year and a half ago? Hindi po kasi ayaw po ako pakawalan ng aking ama. At syempre ang concern niya po ay yung The Manila Times at meron po siyang tinayuring party list yun. So kung siya po sana yung masusunod tumakbo sana ako sa party list. Pero isa po to sa mga rare occasions na hindi po ako sumunod sa kanyang hiling at kaya po rin naman ako napunta sa CFO. And I think parang you are making your own kumbaga journey dahil meron siyang kanyang sariling journey dito sa CFO and how he governed. Yes, so po, CFO. alam nyo, isa sa pinaka-proud achievements niya po yung nabanggit niyo po yung anak niyo, no? Yung nagawa niya po ng paraan na dito na po sa Pilipinas kinukuha yung NCLEX exam. So dati po kasi mag-abroad ka pa po, puntang Hong Kong or pinakamalapot yata yung talagang napakalaking tulong po niyo at hindi na po ibang bansa po ibang bansa. Para lang po mag-exam. So dito na po natin kinukuha yan. So siya po ang nagtulak niyan at medyo ako rin nung pumasok ako dito medyo intimidated ako kasi alam ko po yung nagawa niya
At syempre po ayoko namang I want to be faithful po dun sa Of course. legacy niya at kaya medyo mabigat din Mabigat po ang yung pressure. mabigat din po ang pressure na mag-perform din po tulad niya. Okay. Siguro partner, unang tanong sa kay Secretary ay paki-describe nga po sa amin ano ang function ng ang CFO sa kagaya sabi kanina ni Pastor Rene na Apo. may kalituhan yung Apo. ating mga kababayan tungkol sa role ng kasi siyempre may Department of Migrant Workers, Apo. meron ka pang DFA, Apo. tapos meron ka pang CFO. Paliwanag nga po ano yung talagang function ninyo sa CFO. Apo. Siguro banggitin ko po sa kaunahan yung Pilipinas po kasi ang isa sa mga may pinakamalaking diaspora community sa buong mundo po. So meron po tayo ayon sa official estimate po ng government 10.7 million Filipinos overseas. So dahil po napakalaki ng diaspora community natin, minarapat po ng ating pamahalaan na magkaroon ng iba't ibang ahensya para tumulong po sa iba't ibang segments po ng ating diaspora community. Nabanggit niyo po yung DMW, yung Department of Migrant Workers. Sila po yung tumutulong sa ating mga tinatawag na temporary migrants o kumbaga po mga OFWs. Temporary po ang tawag sa kanila dahil po ang pagpunta po nila abroad ay dinedetermine po nung duration ng kontrata po nila at Correct, babalik din po sila dito. Nariyan din po ang DFA, Department of Foreign Affairs. Siya po kasi ang parang pinaka-frontline po ng government natin. Bagamat po ang primary mandate po nila is diplomacy at saka consular work. Tumutulong din po sila sa assistance to nationals, katulad po yung sa gulo ngayon sa Middle East. Right. Kasama po sila ng DFA na tumutulong sa mga kababayan po natin kung kailangan po ma-repatriate Right. dito sa atin. At nariyan naman po ang CFO, yung ahensya po na represent ko po ngayon. Kami po ang tumutulong sa mga permanent and long-term migrants. Ito po yung mga Filipino expatriates, yung mga nakapangasawa po ng foreigners at lahat po ng mga anak nila. At ang isang term po na ginagamit namin ngayon para po ma-distinguish sila sa iba pong segment po ng diaspora community ay yung NRF. NRF. Ito po yung tinatawag natin non-resident Filipinos. So, OFW sa DMW po yun, NRF, non-resident Filipinos, sa amin po yan. Yo, maganda partner yan, ano? Naliwanagan natin, bukod pa na maraming dahilan kung bakit hindi sila nakikilala, dahil hindi sila visible sa mga region, sa mga provincial. Yeah. I think Probably. yun yung gusto nating marinig, kaya guest natin si Secretary. Sa kabuuan, Secretary, ay gaano nakadami ang mga Non-resident Filipino Sa kasalukuyan? Sa 10.7 million Filipinos po, yan po yung buong population natin. Yung mga OFWs po dyan, mga 2 to 3 million. Okay. So about 20 to 30%. Yung mga permanent and long-term migrants, yung mga NRFs po, mga expatriates, mga more than 50% po yan. 50%. Ngayon po, meron din po doon sa number na yon mga undocumented na mga 11%. Pero kung isipin nyo, yung mga undocumented, talagang ang plano nila magstay abroad, permanent o long term. So kung sasama nyo po yan, ang share or sako po namin nung kabuuan na yon ay 60+%, mga 62% po. Nung So, 10.7. Noon 10.7. So 10.7. karamihan po talaga sa amin. At siguro, kaya sigurong isang bagay bakit hindi po nakikilala yung segment na yan, dahil po ito po yung mga Pilipino na quietly tumutulong, nag-i-invest sa atin, nag-retire. Hindi po sila po yung nangangailangan ng yung karaniwan pong services ng mga OFWs, kung sila po ay kailangan ng reintegration o ma-rescue sa employer or kailangan po ng tulong dahil may deal sila na hindi po na maayos na agency, na manpower agency. So, ibang-iba po lang po ang mga serbisyong kailangan po ng mga NRF. Parang nabanggit nyo kanina, no, kapag kinakailangan i-rescue sa employers. Ano ang part po? Kung ang pinag-uusapan natin ay mga non-resident Filipinos, anong part ng CFO kapag ka merong ganon? Rescuing from
from employers. And can you give an example? Apo. Ano yung ibig sabihin ng rescuing from employers? Well, yung iba po kasi minsan na merong pinangakong uri ng trabaho pagdating po abroad siguro hindi rin po yun ang malalatan nila. Minsan po may mga pangako siguro sa sahod na pagdating doon mas mababa pala sa pangako. Pero kami rin po bagamat yun ang isa sa mga mahalagang trabaho ng DMW, may mga na-encounter din po kami paminsan-minsan kasi meron po rin kaming ugnayan sa laban po against human trafficking. So kasama po kasi ang CFO sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT na pinapamunuan po ng DOJ at TSWD. Ang CFO naman po ang chair ng Advocacy and Communications Committee ng IACAT. Dahil po yung mga Filipinos po na mangingibang bansa, dahil nakapangasawa po sila ng foreigner, dumadaan po sila sa CFO para kumuha po ng guidance and counseling. Alright. At at the back end naman po ng guidance and counseling na service na yan, pinapatupad po namin yung mga ilang batas against trafficking. Kasama na po yung Anti-Mail Order Spouse Act. So titingnan po namin kung legitimate po ba yan na nakasalan o baka trafficking po yan. So kaya kami rin po yung nagpapatakbo ng action line against trafficking, yung 1343. So kung saan po may mga hinahala suspected, medyo pabaloktot po ang aking Filipino. May mga suspected po na cases o actual cases po ng human trafficking. Tumawag lang po sila sa 1343 at yan po ay ipaparating po ng CFO sa nararapat na ehensya. Kung sa abroad man po, makipag-ugnayan po kami sa DFA kasi kasama po namin sila. Or kung dito po sa Pilipinas, makipag-ugnayan po kami sa DOJ, NBI at sa iba pa. My partner, yung kasasabi niya, 1343. 1343. Ngayon ko lang nadinig na ang CFO pala ang nagrara niyan. Pero matagal na nating alam ang 1343. Akala ko ay OWA. Kami po yan. At isa po sa mga projects na ginawa ko sa CFO ay ginawa rin po namin. Kasi yung 1343 available po nationwide, wala pong bayad. So ginawa po namin, nakipag-ugnayan po kami sa private sector para ma-access din po ng kababayan natin abroad yung 1343 na walang bayad from abroad through the PLDT Global Tinbo app. At pero meron din po kaming social media page, Facebook, kung saan din po sila pwedeng mag-report ng mga suspected at actual cases po ng trafficking. So, ibig sabihin natin nito is, kasi yung ating programa, Serbisyong OFW, may kabahagi naman talaga ang CFO. But in terms of functions, mas na-appreciate ko ngayon, dinig ko si Sec Klink, no, na meron silang specific na ginagawa. Ito yung sunod na tanong, Sir Klink, yun hong mga estudyanteng nag-aaral abroad, kasama rin po yan sa inyo. And this is the first time I heard nung una kong kayong nakausap. Kayo rin pala nasa inyong responsibility yung mga Philippine schools na sa ibang bansa. Ako, coming from working from sa Saudi Arabia, marami kayong school specifically sa Saudi Arabia po, either 10 or 11 kung di po ako nagkakamali. Meron po tayong 35 Philippine schools overseas. Mga ano po to, mga private schools na nag-o-offer po ng K-12. Ito po yung Philippine curriculum. Yes. Medyo dyan po nag-overlap ang trabaho namin ng DMW. Kasi po ang mga magulang po nila ay mga OFW. Pero po yung mga anak, hindi naman po sila workers, kaya hindi po sila sakop ng DMW. Sa amin po sila magfo-fall under. Kaya kami po ang nag-regulate ng mga Philippine Schools Overseas or PSOs. Kasama po namin ang Department of Education. At tinitiyak po namin na sila po ba ay rehistrado, tama po ba yung curriculum na tinuturo nila. At kaya naman po may ganyan kasi po yung mga parents po nila, dahil temporary lang po sila nasa abroad, pagbalik po nila dito, gusto po ng mga magulang na kung halimbawa po sila grade 4 abroad, pagbalik po dito sa atin,
lilipatin sila sa grade 4. Hindi po sila maibababa ng grade 3 dahil hindi po sila nabigyan ng isang o ilang subject po na required po dito po sa atin. So, tinitiyak po namin yung credentials po ay tama para pag-transfer nila po dito sa atin, wala po magiging problema yung mga bata. So, kumbaga, sir, kung ang responsibility ng ano yung extent ng responsibility ng CFO dun sa mga schools na yon. So, maybe to use an analogy po, ang DepEd po, may mga district offices po yan sa iba't ibang rehiyon ng parte ng Pilipinas. So, kami parang tumata yung district office ng DepEd para po sa lahat ng schools na nasa abroad. Sa regulation. Sa regulation po. Pero since nung time ko po, medyo bago rin po ako sa CFO, 1 year and a half pa lang ako dito sa opisina na to, nakita po kasi namin na napakahalaga ng service ng mga PSOs. Kasi po, di ba po pag pinag-uusapan natin yung labor migration, isa pong serious issue dyan, yung social cost. Dahil nagkakahiwalay po yung mga magulang sa anak nila. At nakita po namin talaga napakahalaga pala ng PSOs kasi nagkakaroon po yung ilang OFW families po ng opportunity na magkasama sila habang nagtatrabaho po sila sa abroad. At hindi po sila malalayo sa magulang nila. May challenges din po pa na mag-abroad ang mga kabataan, pero mahalaga po talaga nakasama rin po nila yung mga magulang nila at mabigyan po sila ng tamang guidance and parenting. Opo, okay. Napakahalaga po niyan. So napakahalaga po ng PSOs pagdating po sa pag-minimize or pag-manage po ng social cost of labor migration. Napakarami nating natututunan. Actually, ngayon ko lang narinig, partner, yung iba. Kasi nga, bihira tayo makarinig from CFO. No? Yeah. Even sa ating programa, siguro sa tagal nating nagbo-broadcast dito, wala pa akong naalala na from CFO na invite. Kalimitan na POA before, na DMW ngayon, or OWA, pero CFO. Kaya isang karangalan ng programa. Naku, Pastor Joe, baka mapadalas po kami dito. Why not? Well, you're so you are kakasa po kami dyan. very much welcome po kayo. A regular guest. Marami po kami mga tao din sa opisina. Baka next time po para makapagkwento sila ng kanya-kanya po nilang ginagawa kasi maraming aspeto po yung trabaho ng CFO. Magagaling po ang tao namin sa CFO kaya kung gusto niyo po na mas malalim o mas technical na explanation, we would be happy po to have this continuing dialogue po sa inyo. Welcome po yan. Welcome po sa Serbisyong OFW. Secretary, yung alimbawa isang Pilipino nakapag-asawa ng foreigner. No? Ano ang mga services na pinoprovide nyo doon sa mga Pilipino na narito ngayon, halimbawa, na hindi pa nakukuha ng kanilang mga ng kanilang spouse? Ano yung mga requirements na hinihingi ng CFO? Well, pag dumating na po kasi sa CFO, may visa na po yan. Okay. So, may visa na dun sa bayan kung saan po sila pupunta. So, kumbaga kami po yung last check just to make sure po na hindi po trafficking case yan. Kumbaga parang OEC partner sa DMW overseas employment certificate na nasa kanila partner yung clearance. Diyan natin tatanungin ngayon yung kaibahan, anong difference ng PIDOS ng CFO sa PIDOS sa DMW. Pero partner, 9:05, magbe-break lang ho tayo saglit. At tatanungin pa natin ang ating butihing chairman ng CFO. Ano nga ba yung difference niya sa pagbabalik po ng serbisyong OFW? Diyan lang po kayo, huwag kayong alis. Serbisyong OFW. Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahimpapawid noong December 1999? Una itong naisahimpapawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng 1 oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Nagbabalik po ang serbisyong OFW at kasama po na namin si Secretary or Chairman ng Commission on Filipinos Overseas, si Sir Dante Clink ang the second. Sir, kanina bago tayo nag-break, yung tanong namin may pagkakaiba. No, definitely yung PIDOS or Pre-Departure Orientation Seminar ng CFO sa DMW. Sir, ano yung pinagkaiba niya? Well, meron pong PIDOS ang DMW, pero po ang content ng kanilang orientation seminar ay naayon po sa mga pangangailangan po ng ating mga workers. Yung pre-departure orientation seminar naman po ng mga migrants kakaiba. So kung ano po yung kailangan nila para makapag-settle sila abroad, yung mga practical na payong na kailangan nila, kailangan ba paano ba silang bukas ng bank account, kailangan ba nila ng driver's license, yung mga ganong uri po na mga basic information at iba pang kaalaman. Kasi po invested po ang Pilipinas sa success po ng ating mga kababayan, kasi po ang mga NRF po, yung mga non-resident Filipinos na tinutukoy ko po kanina, sila po ay ating strategic partners in national development. So kaya po yung CFO ay nakatutok po sa mga iba't ibang programa para po tulungan yung mga kababayan po natin na gustong tumulong po dito sa atin. Alam po natin yung tulong nila sa pagpapadala ng remittance. Minsan nakakalimutan po ng iba na hindi lang po OFW ang nagpapadala ng remittance. Yung mga permanent migrants po natin ay sila rin. Yeah. At malaki rin. Actually, sila mas pinakamalaki. pinakamalaki. Well, ang assumption po namin pinakamalaki, pero sa hindi po namin talaga alam kasi naka-lump yung yung amount na yan, pero pinag-aaralan po namin yan at magbibigay po kami ng isang research grant para po talaga ma-disaggregate para malaman po natin. Okay. Pero beyond remittances po, yung mga kababayan po natin, marami po sila umuwi dito para magsagawa ng medical mission. Meron po tayo mga teachers sa New York, New Jersey area tuwing summer vacation po nila. Umuwi po dito para magbigay ng capacity building seminars para po sa mga public school teachers po natin. Gastos po nila yung airfare at ang hiling lang po nila alamin kung saan sila kailangan. Right. Kasi naman po, nandun sila sa malayong lugar, hindi po nila alam kung saan pupunta. So, tumutulong po kami doon para magawa po nila yung hangarin lang tumulong po dito sa atin. At marami pa pong ibang ganyan mga uri ng pagtulong. Remember, partner, na hindi ito every 2 years na uwi. Itong mga like Canada, US, di ba? Oh. At kumbaga pag pinag-usapan remittance, malaking remittance. Hindi lang remittance yung partner galing sa sweldo, kundi mismo galing sa kanilang mga savings. Di ba? Yeah. Kaya mas malaki ang Correct. naipapadala nila. So we recognize that. Meron din po sila mga investments dito. May Opo. mga investment. Yung iba po nag-iisip na mag-retire po dito sa atin. Tama. Kasi po iba na rin po yung nandito kayo sa malapit sa pamilya at pag kayo po ay naging senior na sa America, for example po, parang nag-iisa kayo doon minsan pero dito po sa atin iba po talaga yung talagang kultura ng Pinoy. Right. Sa katotohanan, partner, yung mga ilang mga probinsya natin na may mga foreigner, mga asawa ng mga Pilipina. Yeah. Sa Romblon, Dumaguete po, marami dyan. Marami dyan, partner, na mga siyempre nakakatanggap yan ng kanilang support from yung host country nila. At the same time, yung kanilang pension dito na inuubos, dito na ginagamit. Kaya nakakatulong talaga sa ekonomiya. Isa pang major project po ngayon yan ng CFO, tumutulong po kami sa pag-promote po ng Pilipinas bilang retirement destination.
nakipag-partner po kami sa Philippine Retirement Authority o yung PRA na siya pong lead agency para mag-promote niyan. Pero kami po nakatutok dun sa mga Filipino community sa diaspora po. Diaspora. So, kami po ang partner nila para itulak naman po yung retirement sa mga kababayan po natin abroad. Kasi po, may mga kausap kami na sa Amerika po, for example, yung mga nauna pa pong nag-migrate to, nasa edad na po sila na magre-retire. At kung pension lang po ang aasahan nila, tila mas malayo po yung maaabot nung pera nila dito sa Kung atin. dito gagamitin. Yung quality of life po nila mas mataas. At saka po, makakatulong pa sila sa atin dahil makakapag-generate po ng mga jobs yan sa ating local nurses, doctors, PT, at iba pa po mga professionals na nasa larangan po ng elderly care. Ang what I appreciate now, no, is that ang Commission on Filipinos Overseas ay parang iba yung lawak. Iba yung lawak ng inyong hinahandle. Lalong-lalo you talk about yung pong letting know of our yung hindi lamang yung yung mga nandoon na pati yung mga naging anak na nila. Yung pagtuturo ng ating kultura sa kanila, involved din kayo. Isa pa yan. Opo, kasi paliwanag ko lang po na kasi ang mandato po ng CFO ay i-link po ang mga NRFs, mga non-resident Filipinos po sa Pilipinas in 3 ways: political, economic, and cultural. Yung cultural component po napakahalaga po kasi sa Cultural, mga younger at saka next generation of Filipinos abroad. Ito po yung pinanganak na sa abroad o lumaki po abroad na hindi pa po sila talaga familiar sa Philippine roots po nila. At gusto rin po natin silang i-link dito po sa bayan natin kasi po para ma-continue yung connection po. Okay. At pag na-establish po yung connection na yan, sila rin po tumutulong dito sa atin. Kahit po bumisita lamang kung saan nanggaling yung mga magulang nila, grandparents po. Tourism po is a big economic boost. Mga 20% po of our GDP yan. So, natural market po natin yung mga merong dugong Pinoy. At of course, sila po yung magiging din natin, mga ambassadors natin na magkukwento abroad na kung paano po talaga ang buhay dito sa atin, kung gaano kaganda ang bayan po natin. At meron po silang ibang standing po pag sa dugong Pinoy nang galing ang mga magagandang bagay po sa Pilipinas. Right. Sa mga ginagawa ng CFO ngayon, ano po ang pinaka-medyo, kumbaga pinaka-sikat o pinaka-aktibong proyekto na ini-implement ng CFO ngayon? Kung may mga bago pong mga marami po, pero siguro i-lump ko na lang po doon sa trabaho namin ngayon na Diaspora Engagement for National Development. Kasi nga po, tulad ng sabi ko, ang kagandahan po sa mga Pinoy, kahit saan man po sila mapunta sa mundo, hindi po sila tumatalikod sa Pilipinas. Tutulong sila sa mga pamilya nila, kaibigan nila. kahit secretary yung nangyayari ngayon sa Senado, di ba? Maraming dismayado Sabi nila Dismayado. parang ayoko na sa Pilipinas. Pero- doon lang ako sa Pero tumutulong pa rin, nagpapadala pa rin. Yeah. More than. Ang puso po talaga nila na dito sa atin. Syempre, Pilipino talaga. Opo. Lahat naman po siguro na-frustrate sa mga nangyayari ngayon. Totoo yan. Pero hindi po talaga naibsan ng Hindi nabitaw. ang pagmamahal po sa Pilipinas. Tama. At siguro kung napupunaman po tayo, dahil lang siguro sa pagmamahal nila po sa bayan natin. Correct. Concerned sila. At yun yung magandang bahagi ng Commission on Filipinos Overseas. Kasi napapanatili nyo, kumbaga kayo yung nagsisilbing bridge pa rin na Pilipino kayo. Ito yung heritage natin. Opo. At saka Mapanatili dito, natin partner, yan. hindi masyado nagastos ang gobyerno dito sapagkat, remember itong mga non-residents ay bihirang magka-problema itong mga ito, di ba, Secretary? Bibihira ang mga na-encounter na problema kaysa sa mga overseas Filipino Opo. workers. Meron din po, pero Meron hindi din. po kumpara po sa DMW. Repatriation, malaking gastusan ng gobyerno sa Pero kasalukuyan. marami po kasing kaming, si Sec Hans po, napakasipag po, napakagaling na sekretary ng DMW. Madalas po kami mag-usap kasi gusto po namin mangyari. Magkaisa po yung database namin sa database nila. Kasi po kung halimbawa po,
sa Middle East. Pinadala po siya ni Presidente doon para tulungan ma-repatriate. Makakatulong po kasi na alam nila kung nasan po mga Pinoy doon. Kaya Yeah, sila po ay oo. OFW o kaya sila po ay permanent migrant. Permanent Oo. na. Pilipino pa rin Pilipino sila. pa, Oo. Yeah. Pilipino pa rin para hindi na po sila mahirapan magplano para malaman po nila ang padadala po ba eroplano o barko o kung eroplano, ilang eroplano ba ang Right. nangangailangan. So, yun po ang isang tulungan na na pinag-uusapan po namin nila Secretarihan sa DMW para po magkaisa na lang po yung mga database na So yan. yung datos ngayon, Secretary, maduktungan ko lang yan, Apo. hindi pa nagtutugma sa ngayon? Meron po Bakit kasing initiative ang government para ma-consolidate po lahat ng migrant data po under po the Philippine Statistics Authority. Kasi po may data rin po ang DFA Opo. sa mga passport po. Sa amin naman po, ang data namin galing po dun sa mga tumadaan po dun sa pre-departure orientation o dun sa iba pong variation yan, katulad po ng guidance and counseling or peer counseling po sa mga kabataan, no? Yung mga anak po ng mga migrant na umaalis. So, ang gusto po kasi namin ma-share din 'yan sa mga ibang ahensya na nangangailangan po ng Yung datos na yan, datos na 'yan. So, para hindi rin sila mahirapan kung kailangan po nilang magbigay ng serbisyo o tulong, kumbaga abala na sila sa pag-organize ng pagtulong. Hindi na sila sana mahirapan malaman sino ba ang tutulungan. Opo. Matutukoy na ng Matutukoy mga na po communities Right. abroad Opo. kung anong particular. Kasi narinig ko na yan noon pa na may mga Filipino community na nagsasama-sama. Halimbawa, mga taga San Mateo. Opo. Di kaya Right, Ifugao. right. Opo. Na nasa Amerika ngayon, nagtutulong-tulong sila, nagko-collect ng certain amount para Right. gawa ng proyekto yung lugar nila or napili nilang komunidad. So yung mga ganyan sa coordination kasama kayo. Yes dyan. po, isang malaking programa po namin para po dyan is yung Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil program. Link Kapil. Linkapil. Ito po medyo pinapalakas pa po namin, pero po yung programa na yan, hindi po kayo maniniwala, over the past 2 decades po siguro 3.4 billion pesos na po ang napadala sa program na yan. Pero sa katotohanan po siguro katiting lang to Maliit sa lang yun. tulong ng mga Pinoy natin. Pero na hindi na dumadaan hindi dun sa diretso na po programa. Diretso sa na lang yan. Pero ang problema po kasi ng kababayan natin abroad dahil yung iba matagal lang nawala, hindi na po nila alam kung saan po na nila pararating yung tulong nila, hindi po nila alam kung saang paraan or baka kung mapagkakatiwalaan yung doon po pumapasok ang CFO. Bine-vet Okay. po namin yung mga local partners dito, binomonitor po namin yung mga projects na pinapangako nila or napag-usapan nila para po talagang may kumpiyansa yung tumutulong na nakakarating yung tulong nila sa dapat na tulungan at nagagawa po yung dapat o pinangakong gawin para po sa mga nangangailangan dito. At Kasama pa rin ba kayo, Secretary, dun sa mga monitoring just in case yung nagpadala Opo. sa isang grupo Opo. or NGO? halimbawa po, may mga NGO tayo sa abroad. Sa Amerika po, yung Feed the Hungry, for example. Ang mga ito po ay dating employees po ng World Bank. Mga Filipino-Americans po to na nasa Washington, D.C., Virginia area. Marami po silang projects dito. Isa po doon, mga scholarships para sa mga Filipino po nangangailangan. So, bukod po kami po ang broker, hindi po dumadaan ng pera sa amin. Kami lang po nag-i-introduce sa mga nangangailangan, sa gusto tumulong. Pero kami po pupunta sa school para tiyakin yung bata ba pumapasok. Kinukuha po namin yung report card, pinapadala po namin doon sa mga donor para makita po nila ano mo ba ang legit yung kanilang at nakakatulong ba na yung gumanda ba yung marka ng mga kabataan na nakakatanggap ng scholarship. mas malaki palang trabaho partner Isa pa po nila. ang yung grupo po na yan nag-contribute po rin ng school building sa Cavite. Titingnan po namin nasimulan na ba, nagagawa na ba, on time ba yung construction ng Hindi kaya school ghost building. project, partner. Yung Tama po. kaya maganda natitiyak ng Opo, kasi po ang gusto lang naman mga ng kababayan po natin ay tumulong. Tama. And ang saklap naman po natutulong lamang hindi pa napatupad yung Hindi gusto pa nila. napatupad. Oo, yung gusto nila. So
pag nakita naman po nila na talagang may benefit at alam mo mga Pinoy, lalo po sila tutulong pa. Ginaganahan. Opo. Yeah. Pagtulong. Opo. Ito yung maganda ngayon na nabuksan natin, na nagkaroon tayo ng interview with Sir Klink, na nakita natin ang lawak ng ginagawa. Como sabi nga niya, maliit lang ang CFO pero napakalawak. Actually, Pero- partner, yung maputol kita lang dyan, yung serbisyong OFW, di ba? OFW, di ba? Yung title. Pero gusto rin nating abutin, Secretary, Right. yung mga Pilipino na mga non-residents na nasa ibang bansa na nakakailangan din sila ng partner, alalay. kaya nga that's the reason why the Global Filipino Movement, the organization I represent, talagang pumunta sa tanggapan ni Sir Klink para mag-explore ng partnership. And ngayon pa lang, about 100 ideas already na tumatakbo sa isip ko. Sir Klink, dapat maraming pwedeng hindi pagtulungan. pwedeng hindi kayo babalik dito para pag-usapan natin yan. Siguro mga kababayan doon sa nanonood sa atin at maraming hindi ka man OFW, ikaw ay pamilya ng nasa ibang bansa pero ikaw ay expat, pamilya ka ng expat. Abay, ito na ang Ito yung pagkakataon. na marinig nyo ang CFO merong dito sa merong OFW. organisasyon, merong sangay, no? Tama ba yung gamit ko, sangay ng gobyerno Apo. na kung gusto nyo na kumbaga mag-pay it forward. Apo. Nandiyan na kayo sa ibang bansa, pero gusto nyo pong mag-pay it forward. Nandito ang CFO. They have ideas, they can give you no. Siguro last na lang kasi may konti na lang oras natin. Vision and future direction for CFO as you head this organization. Ang vision po talaga namin ay mapatupad yung kumbaga role po talaga at intention po ng mga Pilipino natin abroad na maging strategic partners po for national development. Alam po, sa remittances po lamang 8% to 10% na po ang contribution niyan sa GDP. Right. Yung meron din po silang tulong magbigay ng o mag-share ng expertise nila, kaalaman sa atin po dito na kailangan din po natin for development. Yung mga contribution po nila sa mga worthwhile projects po dito sa atin, tulad po ng mga scholarships, dun sa Linkapil program. Minsan po may iba dyan, pwede po rin sila magsuporta ng small infrastructure development po, katulad po ng ginawa ng iba dyan. Nagpatayo sila ng water system po sa isang lugar na wala po talagang access sa potable water. So, ang alam niyo po mga Pinoy, hindi po talaga nyo hindi po talaga sila talagang gusto nilang tumulong lang. Right. Ang kailangan po lang talaga nila pagkakataon at information. Saan ba kailangan ng tulong nila? Paano ba sila tutulong? At doon po tumatayo ang CFO para po ma-realize yung vision nila na maging tunay po na strategic partners for national development. Kaya partner, habol ko lang yung tanong ko. Ang PIDOS po ninyo ilang araw o oras at may bayad ba ang inyong PIDOS? Wala pong bayad ng kahit anumang So, pong free na service ng CFO. Pero meron po kaming sinisingil on behalf po of the BIR yung 30 pesos po na documentary stamp tax. Napakaliit lang. Pero doon po na kinokollect, ahente lang po kami ng gobyerno. So BIR. So doon po Dumadaan lang sa inyo. dumadaan lang po sa amin, riniremit po namin sa ng kabuuan 'yan sa treasury po at ang serbisyo po namin ay libre. Ayun. Online na po ba itong inyong PIDOS sa ngayon? Meron po o hindi kaming pa? meron po kaming in-person at In-person. online, depende, conforme na rin po kung ano talaga yung pangangailangan ng ating pong migrant, kasi po baka hindi po maganda yung connection sa kanilang lugar or baka po may kailangan nila ng konting assistance sa proseso po. 1 hour and a half lang po ang pre-departure orientation seminar namin. Pero kung gustuhin nila, ang ginagawa po namin ay titingnan po namin kung paano papalakasin yung aming
online, kung mas lalo naman po kasi ngayon napakamahal ng gasolina, pagbiyahe. So para po sa may gustong mag-online na lang, meron din po kaming Right. offer na ganyan. Tingnan na lang po nila sa website po namin kung sila po ay pwede doon sa www.cfo.gov.ph. Ayun. At nabigay na yung siguro address address at kung kailangan nilang pumunta, saan po yung pinaka-address Saan kayo po nila? pwedeng Saan kayo mabisita pwedeng na- mabisita? Ang office po namin ay nasa Pasay City po, along EDSA, malapit po sa SM MOA. Siguro po kilalang landmark po yung SM MOA. Meron din po kaming extension office sa Baguio, Cebu, Davao, at pinakabago po namin sa Cagayan de Oro. Partner. Naku, maraming salamat, Secretary, sa inyo pong And pagpapaunlak. please po. Ah, Part 2, Part 3, Part 4. tuloy-tuloy siguro, no? Magandang Tuloy-tuloy. from time to time. Ang dami pa nating hindi natatanong, Totoo partner. yun. At Oo. siyempre, tatanggap tayo ng mga question mula sa ating mga nanonood, nakikinig sa broadcast para maiparating sa CFP, Commission on Filipinos Overseas. Ayan, partner. Partner, wala na tayong oras. Okay, magpapaalam na tayo. Oo, at magkarinigan po tayong muli at sa ating pong programang Serbisyong OFW. Bukas, meron pa ho tayong isang araw at kami po ay nagpapasalamat kay Sir Klink, no? At I hope that you can come back. Salamat po, Pastor Rene. At asahan niyo po Iyan. na kami po ituloy-tuloy makipag-ugnayan. Kami po magpapasalamat sa inyo. Nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na maipaliwanag at mai-share yung aming trabaho at pampasalamatan po ang ating mga NRF sa tulong po, mahalagang tulong po nila bilang strategic partners in national development. Salamat din po, Pastor Joe. Maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat po. So, dyan po tayo nagtatapos at bukas nga po ay meron pa po tayong isa pang episode at sa ngalan po ng 702 DZS kami po yung magpapaalam na bago kami magpaalam. Palagi natin sinasabi, sabay tayo, partner. Pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya. Magandang araw po. God bless us all. God bless us all. Thank you, Secretary. Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.